We are Group 8. We are presenting Multimedia Information Literacy. Multimedia Information Literacy ay tumutukoy sa kakayahan ng computer na magpakita ng impormasyon sa pamamagitan ng audio, video at animation. Dagdag pa sa mga tradisyonal na paraan. Kung hatiin natin ang multimedia sa mga bahagi nito, makikita natin ang dalawang salitang multi, na ibig sabihin ay marami o higit sa isa, at media, na ibig sabihin ay anyo ng komunikasyon. Ang larangan ng multimedia ay tumutukoy sa integrasyon ng teksto, graphics, mga guhit, mga hindi gumagalaw na larawan, mga gumagalaw na larawan, video, animation, audio at iba pang mga uri ng media kung saan ang bawat uri ng impormasyon na maaaring ipresenta, iimbak, ipadala at prosesuhin ng digital. Elements of multimedia. Number 1, text. Number 2, audio. Number 3, video. Number 4, animation. Number 5, image. Number 6, interactivity. Yan ang 6 na elements ng multimedia. Static media. This refers to content that doesn't change. For example, an advertisement in a newspaper or magazine is static because it remains as printed. It will be the same every time we view it. It's static media can also refer to those parts of your website that rarely change. It may include landing pages, home pages, and white papers. Dynamic media. Content that is constantly updated and it's interactive. It appears on websites, online forums, and social media feed. A website is considered dynamic when it is frequently updated or changed. Dynamic media can facilitate interaction between users and a business or product. Social networking websites like Facebook and Twitter all use dynamic media to gain feedback from their users so they can improve their experience and make them spend more time on their applications and websites. Personalisadong karanasan. Ang dynamic media ay nagbibigay ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-aangkop at ng nilalaman sa kanilang mga muling pagbisita at mga subscriber. Pagtataguyod ng website. Ang mga search engine tulad ng Google ay nagtataguyod ng mga website na may bago at dynamic na nilalaman. Kalakasan. Ang dynamic media ay nagbibigay ng kalakasan sa mga pagkakaroon ng kakayahang mag-aangkop ng nilalaman ng website ayon sa kagamitan ng gumagamit. Interaktibo. Ang dynamic media ay nagbibigay ng interaktibong karanasan sa mga gumagamit ng pamamagitan ng pagtanggap ng multimedia content tulad ng video at audio na kaugnay sa kanilang interes. Mga kondisyon ng dynamic media. Mas mataas na gastos. Ang dynamic media ay may kaugnay sa mas mataas na gastos sa paglikha ng mataas na kalidad na nilalaman. Pagbabago sa organisasyon. Ang paglipat mula sa static media patungo sa dynamic media ay nangangailangan ng pagbago sa organisasyon. Nangangailangan ng mga kasangkapan sa pag-aanalisa. Ang paggamit ng dynamic media ay nangangailangan ng pag-monitor sa aktibidad ng website upang mapabuti ang conversion rate. Narito ang isang gabay para sa paggawa ng isang ulat na nakabatay sa mga aspeto ng multimedia na talakayin sa Tagalog. Pinapakita nito ang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang produkto ng multimedia tulad ng video, website o application. Target audience. Ang layuning madla. Sino ang mga posibleng gumagamit? Ang tukoy ng mga target na grupo ng gagamit ng multimedia produkto. Maaari ito ay batay sa edad o persesyon, antas ng edukasyon at iba pang demographic aspeto. Halimbawa, kung ito ay isang educational video, maaaring ang target ay audience ay mga mag-aaral o guro.
ang mga aspeto ng mga gumagamit na dapat isaalang-alang. Dapat isaalang-alang ang mga aspeto ng mga gumagamit tulad ng mga may kapansanan, visual, auditory, mga hadlang sa wika at antas ng bansa at mga kultura, sensitivity. Halimbawa, ang mga may kapansanan ba ay may access sa mga alternatibong paraan ng pakikinig o panonood, may mga pasasaalang-alang ba sa mga manonood mula sa iba't ibang kultura. Ang entertainment and fine arts, ito yung isang larangan ng kultura at ekonomiya na kinakabilangan sa iba't ibang mga aktibidad at ito yung mga ginagamit or uses sa entertainment and fine arts. Movies and animation, interactive multimedia, others. Next is education. Ang uses naman doon is yung computer-based training, courses, edutainment, blend of education and entertainment, others. Engineering, mathematical, and scientific research. Ito yung ginagamitan ng math para masolve yung mga komplikadong problema na nakaugnay sa lipunan, and yung mga uses niya is modeling, simulation, others. Next is industry. Ang uses niya is presentation for shareholders, superiors, and co-workers. Employee training, advertising, and marketing, others. Next is medicine. Ito naman yung mga gamot or the science and practice of preventing, treating, or curing disease, or relieving symptoms. Then uses niya is virtual, surgery, simulation, other. And lastly, multimedia and public places. Ito naman is, ito yung makapangyarihang tool na pwede nating gamitin sa mga public places upang mapahusay ang karanasan ng mga bisita at mamamayan at upang magbigay ng impormasyon. Ang uses naman niya is stand-alone terminals and queues in hotels, railway stations, shopping malls, museum, and grocery stores. Digital bulletin boards, others. Advantage and limitation of multimedia. Advantage: nakapukaw sa iba't ibang pandama, paningin, pandinig, at iba pa. Maaaring makipag-ugnayan, nakakasakop sa malawak na madla. Limitation: nangangailangan ng malaking digital storage. Maaaring may ilang produkto na nakakatutok sa mas malaking populasyon, ngunit nakakalimutan ng ilang grupo. Halimbawa, ang mga taong may kapansanan, mga hindi katutubong nagsasalita ng wika,